Akala ng lahat, masarap maging OFW. Akala nila puro dolyar, branded at pasalubong lang ang kwento. Pero ang totoo, bawat padala ng pera, may kapalit na luha at pagod na hindi nakikita. Dear Ate Jo, ako si Mario, 34 years old, isang construction worker dito sa Middle East. 7 taon na akong malayo sa pamilya ko sa Pilipinas. Maraming nagsasabi, swerte mo, nasa abroad ka. Pero kung alam lang nila, bawat araw dito ay parang laban na walang kasiguraduhan kung mananalo o matatalo ka. Lumaki akong mahirap sa probinsya, anak ng magsasaka. Bata pa lang ako, pangarap ko na makatulong sa pamilya. Nang nakapagtapos ako ng vocational course, agad akong nangarap mag-abroad. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, babaguhin ko ang buhay ng pamilya ko. Kahit anong hirap titiisin ko. At dumating nga yung araw na yon, nag-loan kami para makaalis ako. Bitbit ang pangarap at dasal ng pamilya ko. Pumunta ako sa disyerto ng Middle East. Una kong trabaho, construction helper. 14 hours sa init, halos 50 degrees, walang pahinga. Nagsimula akong magduda. Ito ba yung pinangarap ko? Pero iniisip ko, kailangan kong tiisin dahil may pamilya akong umaasa. Sa bawat sahod, halos lahat ipinapadala ko sa Pilipinas. Para sa tuition ng mga kapatid ko, para sa gamot ni nanay, at para sa pangarap na bahay na unti-unti naming pinapatayo. Pero ang hindi alam ng pamilya ko, minsan wala na akong natitira para sa sarili. Dito ako natutong magtipid ng sobra. Minsan isang tinapay at tubig lang ang kain ko para lang makaipon. Ang masakit pa, Ate Jo, habang ako'y nagpapakahirap dito, unti-unti kong naramdaman ang lumalayo kong ugnayan sa asawa ko. Si Lorna, asawa ko, siya ang iniwanan kong kasama ng 2 anak namin. Sa umpisa, araw-araw ang tawagan. Kwento ng mga bata, tawanan, iyakan, pero habang tumatagal, dumalang ang tawag. Hanggang isang araw, may narinig akong bulungan mula sa kaibigan ko sa Pilipinas. Pare, nakita ko si Lorna, may kasamang ibang lalaki. Hindi ko muna pinansin dahil ayaw kong maniwala. Pero nung mismong panganay kong anak ang nagsabi, Tatay, may madalas pong pumupunta dito kay nanay. Doon ko naramdaman ang pagbagsak ng lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas. Umiiyak ako gabi-gabi. Habang nasa barracks, nagtatago sa kumot para hindi makita ng mga kasama kong lalaki. Ang sakit isipin na habang ako'y lumalaban dito para sa kinabukasan namin, yung taong akala ko'y kakampi ko habang buhay, siya pa pala ang unang bibitaw. Dumating sa punto na gusto ko nang umuwi pero naisip ko rin paano na yung mga anak ko. Kung bibitaw ako, sila ang kawawa. Kaya pinili kong magtiis kahit basag na basag ang puso ko. Hanggang ngayon tuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Hindi para sa asawa ko, kundi para sa mga anak ko. Natutunan ko na minsan, hindi lahat ng sakripisyo mo ay masusuklian ng katapatan. Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil ka na sa laban ng buhay. Kaya Ate Jo, at para sa mga nakikinig, gusto kong itanong, kung kayo nasa sitwasyon ko, ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang pagtitiis sa malayo para sa mga anak kahit na iniwan ka na ng asawa mo? O pipiliin nyo ng umuwi at magsimula ng panibago?